Nagkataon po hindi siya po ang presidente. So mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Sagot yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung siya ang presidente, hindi niya itatalaga si bagong Ombudsman Boying Remulla. Giit ng palasyo, ang Pangulo naman mismo ang nanguna sa investigasyon sa korupsyon at hindi raw nito hahayaang konsintihin ang mga nagnanakaw sa pondo ng bayan. Kaya kahit si PBBM, handa raw ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Alinsunod ito sa pahayag ni Remulla na planong isapubliko ang SALN ng government officials na hinigpitan at nilimitahan noon ang ombudsman sa ilalim ng Duterte administration. Lahat po na nasa executive department, handa po. Dumistansya naman ang Malacanang sa pagbabasura ng International Criminal Court sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga kumugabi nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Sa inilabas na desisyon, naniniwala ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na may risk factors sa kaso ng dating Pangulo. Kabilang dito ang posibilidad na magdulot ito ng banta o threat sa mga witness sa kaso sa pamamagitan ng kanyang mga taga-suporta. Pinayuhan naman ni Castro ang kampo ng dating Pangulo na tumugon sa batas, kasunod ng pahayag ni Congressman Pulong Duterte na titiyakin niyang mananagot ang anyay mga kidnapper ng kanyang ama. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Mga kapatid, Bobal journalist Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, sino ba sa tingin ng palasyo ang binabantaan ni Congressman Paolo Duterte? May gagawin ba silang aksyon kaugnay nito? So, wala naman sinabi yung palasyo kung sino sa palagay nila yung pinagbabantaan o pinapatukuyan nga nitong si Congressman Pulong Duterte. Pero malinaw, Papshi, makailang beses naman ang sinabi ng kampo ng dating Pangulo, kabila nga yung kanyang mga anak, na maituturing na kidnapping yung ginawa ng law enforcers at ng mga nagpatupad nga nung pag-aresto sa kanyang ama. Okay, Julie, ang isa pang mambabatas na si Congressman Kiko Barzaga lumahok sa anti-Marcos Romualdez protest. Anong komento rito ng palasyo? Paps, gaya nung nakaraang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, abala ang Pangulo sa pagtulong sa pagtatrabaho para lalo na ngayon na maraming naapektuhan ng kalamidad o sakuna dito sa bansa, kaya hindi raw binibigyan ng pansin at binabaliwala yung mga ganitong uri ng pamumulitika. Pero si PBBM may hiling siya sa mga nagpoprotesta. Sana daw gawin yan, Paps, rin ng naaayon sa batas, at kung hindi daw naaayon sa batas, kailangan nga na makasuhan daw. Okay, Julie, Okay, kanina bumisita si Pangulong Marcos sa mga nilindol sa Davao. Kamusta ang lakad niya? Ano ang hinatid ng tulong doon? Paps, nag-ikot ang Pangulo sa mga evacuation center doon. Tinignan niya yung site, tinignan din niya yung lagay ng mga kababayan natin na pansamantalang nanluluyan muna sa mga evacuation center. Maging yung eskwelahan, yung mga pinsala na nandoon sa building, tinignan din ng Pangulo. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makausap yung local government unit. Kaya nga doon, ibinigay ng Pangulo yung nasa 158 million pesos na financial assistance mula sa Office of the President para sa lokal na pamahalaan. Sa provincial government ng Davao Oriental, 50 million yung ibinigay. Nasa 3 to 15 million naman yung ibinigay sa mga iba't ibang munisipalidad o bayan. Yung bayan Popshi ng Manay na epicenter ng Lindol, 15 million yung ipinaabot ng Pangulo. Ang sabi niya, mahalagang sa LGU maibigay yung pondo na yan kasi bilang dati daw gobernador, alam ng Pangulo kung paano yung kilos na iba-iba daw yung pangangailangan ng bawat bayan. Julie, sa maanomalya ng mga flood control projects, may sinagot na ba ang palasyo sa suhestyon ni Lacson na shorter jail time kapalit ng pagbabalik ng kickback?
Lahat daw na magagandang suggestion kung paano nga makukuha yung ninakaw na pondo ng bayan at paano mapapanagot yung mga dapat managot, bukas daw dyan ng pamahalaan, bukas daw dyan ng administrasyon, para naman matiyak na hindi maaabuso. Meron naman daw kapangyarihan ng Pangulo sa executive clemency at saka yung conditional pardon, Pops Ray, na may requirements na dapat ma-meet. Kailangan matupad yung requirements na yun para masiguro nga na hindi maaabuso naman yung pagbibigay ng shorter jail time. Sakali man na ibalik nga yung kickback ng ilan sa mga involved dito sa anomalya sa flood control.